Nagpapasalamat po kami ng napakarami. Taglay pa rin namin ang hiram naming buhay at lakas. Opo. Ang pinakamahalagang kayamanang taglay namin mula sa iyo. Opo. Ang aming dakilang karapatan. Amen. Dumaranas po kami ngayon ng napakaraming mga pagsubok dito sa amin. Tulungan mo po ang aming sambahayan. Gawin kaming matapang. Malakas ang aming loob sa pagharap namin sa matitinding mga pagsubok. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Sige mga anak, matulog po. May pasok pa kayo bukas eh. Sige. Mga anak, dapa! Mga anak, kamusta kayo? Romeo! Rolando! Rolando! Marami kami ng mga putok ng baril. May nasaktan ba sa inyo? Wala naman. Hindi na ba talaga sila titigil ng pananakot? Sobra-sobra nang ginagawa nila sa atin eh. Hanggang kailan ang panggigipit nila sa atin ng ganito? Hindi sila titigil hanggang naririto tayo sa Hacienda Luisita at naninindigan tayo sa ating karapatan. Matitigas talaga mga ulo nyo, no? Di ba sinabi ko na sa inyo, wala na kayong babalik ang trabaho dito sa tubuhan. Delphine, kung hindi kami gagawa ngayon at hindi kami magtatrabaho, wala kaming sasahurin. Anong kakainin namin? Kawawa naman ang mga pamilya namin. Kawawa naman pala eh. Eh bakit hindi niyo naisip nang umalis kayo ng Union? Lumayas na nga kayo lahat! Magsilayas kayo! Oh, teka! Hindi nyo kailangan manakit, Delphine. Oh, Rolando, wala talaga kayong kadala-dala, no? Kapag ipinilit nyo ang gusto nyo, masasaktan talaga kayo lahat. Pare-pareho tayong mga trabahador dito sa Hacienda. Huwag nyo kaming hadlangan, Delphine, na makapagtrabaho dito. Dalawa lang gagawin nyo para makabalik kayo sa pagsasaka. Una, umalis kayo sa iglesia nyo. Pangalawa, bumalik kayo sa Union. Wala kaming susundin sa mga gusto nyo, Delphine. Hindi, wag! Hindi ba matay kayo lahat sa gutom? Una, bakit naman kami makikiayon sa mga gusto nyo? Gusto ng Panginoon Diyos ang sinusunod namin. Pangalawa, anong autoridad meron ka para alisan kami ng karapatan dito sa Hacienda? Opisyal ako ng Union. May karapatan akong lapatan kayo lahat ng disiplina. Labag sa batas, maging sa konstitusyon, ang mga ginagawa ninyo sa amin. Huwag ka magdunong-dunungan sa batas, Rolando. Ayon sa patakaran ng Union, hindi kayo maaaring umatras dahil nakapirma kayo sa collective bargaining agreement. Baka nakakalimutan nyo. Rolando, binanggit ko naman sa'yo, nakatali kayo sa kasunduang ito ng 3 taon. Mahirap kumala sa Union. Obet, kilala mo kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nakasalig ang buhay at pagpapasa namin sa kalooban ng Panginoon Diyos. Sa Diyos lang kami susunod.
ganoon naman pala eh. Hindi mamatay kayong lahat sa gutom. Nakikiusap ako, Rolando. Magparaya na kayo sa gusto ng unyon. Para hindi na kayo masaktan. Magparaya? Hindi mangyayari yan, Obet. Ako naman ang makikiusap sa inyo. Huwag niyong saktan ang mga katrabahador niyo dito sa hacienda. Sisiguraduhin ko sa huling hininga ko. Hindi kayo makikinabang ng anumang ani dito sa Hacienda Luisita. Dahil sa pagtataksil niyo sa unyon. Sa huling hininga ko at ng mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo, maninindigan kami sa panig ng Diyos. Paano na tayo? Wala na akong isasaing. Kailan ba kayo papayagan na makapagtrabaho sa hacienda? Tay, mamamatay na tayo sa gutom. Hindi na rin makakain ng maayos yung mga anak mo. Si Bunso, wala na rin siya panggatas. Gagawa ako ng paraan. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sina Manong Delphin po ba talaga yung nagpabaril sa atin? Hindi tayo nakatitiyak. Mahirap na magbintang. Sila lang naman po yung may motibo eh. Ganun na ba talaga kasagad yung galit nila sa ating mga iglesia ni Cristo? Gusto na po nila tayong papatay. Mas lalo pa silang nagalit ng isang pang kaso sa korte. Maghintay na lang tayo. Gawin na lang natin ang trabaho natin dito sa hacienda, sa kabila ng kanilang panggigipit. Kanina, di na po nila kami pinapasok sa gilingan ng asukal. Ayaw na nga rin nila kami papasukin sa pabrika. Kaya, Tay, Nay, nag-usap na po kami ni Evelyn. Siguro, iantala po muna namin yung kasal habang ganito po yung sitwasyon. Aray! Raul! Aray! Raul! Bukas, dapat hindi na kitang makitang papasok sa eskwelahan. Sabi ng tatay ko, ang mga katulad mong iglesia ay hindi dapat nag-aaral. Hoy! Tumigil na kayo ah! Huwag niyo batuhin yung kapatid ko! Hihinto na po ako sa pag-aaral. Tay, Nay, natatakot na po sa pananakatila sa akin. Hindi ko na nabutan yung mga salbahing yun. Manalangin tayo ng marami. Kapatid na RD, patuloy na ginigipit ng mga unionista mga kapatid natin sa Hacienda Luisita dahil sa pagkalas nila sa unyon. Dumaranas po sila ngayon ng iba't ibang uri ng pag-uusig at panggigipit mula sa mga kapwa nila trabahante. Alam naman natin, kapatid na Pilo, na ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay may kaakibat na pag-uusig. Yun ay pinagpauna na ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit huwag natin silang pababayaan. Iabot natin ang lahat ng tulong na kanilang kakailanganin. Gagawin po namin kaagad. Sa aspetong legal naman po, kapatid na RD, hindi po naging pabor sa atin ang pasya ng Court of Industrial Relations ng Republic Act 3350 ay labag sa batas. Pinatutunayan pa nga raw po nito ang pagiging wasto ng collective bargaining agreement. Iniutos po nito ang pag-alis sa trabaho ng mga manggagawa, maliban na lang po kung babalik daw sila sa unyon. Mabuti kung magpetisyon tayo sa Korte Suprema, kapatid na Dumal, alang-alang sa kapanatagan ng mga kapatid sa Hacienda Luisita.
Opo, Ka-RD. Tagubilin din sa mga kapatid sa Hacienda Luisita na sila ay magtrabaho ng may kapanatagan. Gumawa sila ng may kasipagan at katapatan. Huwag ikabalisa na sila ay tatanggalin o aalisin sa trabaho dahil sa hindi nila pagsunod o pagsanib sa unyon. Hingin nilang lagi ang patnubay at tulong ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ipinatawag namin kayo sa pagpupulong na ito para ipaabot sa inyo ang tagubilin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eranio G. Manalo. Ganito po ang kanilang pahayag. Nais naming ipagbigay alam sa inyo na nagkaroon ng susog ang batas ukol sa manggagawa ng pagawaan na tinatawag na Industrial Peace Act na ngayon ay kilala sa tawag na Republic Act 3350. Gaya ng alam na ninyo mga kapatid, ipinagbabawal ng ating pananampalataya na umanib ang sinumang kapatid sa alinmang unyon o samahan ng mga manggagawa. Ang ating pananampalatayang ito ay kinilala ng panibagong batas na nagsasaad na hindi inaalis ang karapatan ng alinmang pagawaan na makipagkasundo sa alinmang unyon o samahan ng paggawa sa nasabing pagawaan. Ngunit, ang nasabing kasunduan ay hindi maaaring sumaklaw sa mga kaanib sa alinmang sekta ng relihiyon. Ipinagbabawal ang pakikipag-ugnay ng kanilang kaanib sa alinmang kapisanan ng paggawa. Mga kasama, hindi sila nagbibigay ng butaw. Pero tumatanggap sila ng benepisyo mula sa collective bargaining. Samantalang wala naman sila sa unyon. Sa tingin nyo, tama yun? Hindi patas eh. Nasaan ang katarungan sa mga hindi sumusunod sa patakaran at alituntunin ng unyon? Tapos nakikinabang din sila? Dapat nga wag sila pagtrabawin sa sakahan eh. Niyaan eh! Sa sakahan ito, dapat ay huwag na sila makinabang! Teka. Mga kasama, di ba masyadong marahas ang desisyon natin para sa kanila? Alalahanin natin, mga dati natin silang kasama sa sakahan. Mga dati natin silang kaibigan. Mga kamag-anak pa nga ang iba. Bakit, Obet? Hindi pa ba sapat ang pagpaparaya natin sa kanila? Sila ang tumiwalag sa unyon. Pagdusahan nila! Naroon na ako. Di sila nakikipagkaisa sa atin. Pero may ipinaglalaban din sila. Magugutom din sila kapag ginipit natin. Ang buhay natin sa hacienda ay araw-araw na pakikipaglaban. Ang unyon ng mga manggagawa ang tangi nating proteksyon para hindi tayo apihin ng mga haciendero na yan! Ang sa akin lang naman, may karapatan din silang mabuhay sa Hacienda Luisita. Karapatan. Anong karapatan, Obet? Wala silang karapatan! At kung nakikisimpatsa ka sa kanila, bukas ang pinto para tumiwalag ka na rin sa unyon. At kung gusto mo, sumama ka na rin sa kanila. Hindi naman sa ganoon, Delphin. Lumalambot na yata ang ilong mo sa mga iglesia na yan. Baka nakakalimutan mo, wala na silang puwang dito sa hacienda! Bawal ang iglesia dito! Gusto mo ba duguan lumabas sa puso mo yan? Ha? Iglesia pala, ha? Iglesia? Ha? Iglesia? Iglesia? Hoy, mga iglesia ni Cristo! Bawal! Alis kayo dito, alis! Hindi kayo pwede dito! Mga iglesia ni Cristo! Alis kayo dito! Hindi kayo pwede dito! Alis! Alis! Bawal kayo dito, layas! Hindi kayo pwede dito! Aling Rosa, pabili nga po. Di ba anak ka ni Mercy? Iglesia ni Cristo ka, di ba? Teka lang ha.
Bawal bumili dito! Ito ba? Magkano ito? Magkano ba ito? Patatas. Ay. Di ba Iglesia ni Cristo ito? Ay, Iglesia ni Cristo kayo? Bawal kayo sige, dito! layas! Bawal! Layas! Layas kayo dito! Layas! 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 Iglesia ni Cristo kayo? Opo. Ay, hindi ako nagsasakay ng Iglesia ni Cristo. Manong maawa na po kayo. Mauli na po sa eskwela yung anak ko. Hindi ako nagsasakay ng Iglesia. Baba na kayo. Wala naman po kaming ginagawang masama. Hindi, baba na kayo. Hindi ako nagsasakay ng Iglesia. Uy, alam mo ba? Yung pamilya ko, sarap na sarap sa adobo ko. Talaga? Kami sinigang niluto ni nanay kahapon. Sarap? Greta! Matigas ang ulo mo! Ikaw! Uwi! Uwi ka! Uwi! Kung bata ka, napakatigas ng ulo mo. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang nakikipag-kaibigan sa mga iglesia ni Cristo ni El? Ha? Uwi ka! Uwi ka! Amen. Sa iyo namin patuloy, iniaasa ang aming buhay at lakas. Lagi mo po kaming sasamahan. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bakit pa ng ilaw? Walang ilaw. Tayo na nga tawa ng kuryente ah. Pati ba naman kuryente? Sino yan? Saan ka pupunta? Papakain kami ng kalabaw, nagugutom na eh. Iglesia ni Cristo ka, di ba? Opo, Mas lalong hindi ka pwede rito. nagugutom na yung kalabaw, papakain kami eh. Ayaw mo makinig sa akin. Matigas pa ng ulo matanda to eh. Hindi ba kayo napapagod o nananawa sa ginagawa nilang pananakit at panlalait sa inyo? Napapagod? Nagsasawa? Ano bang klaseng tanong yan, Obet? Kasi kami ang nahihirapan kapag nakikita kayo sa ganyang sitwasyon eh. Ibig bang sabihin sumuko na kami at bumalik na kami sa Union gaya ng gusto nyo? Ang sa amin lang naman kawawa yung mga anak nyo. Alam mo, Obet, saan man kami makarating, ano man ang mangyari, maninindigan kami. Pangahawakan namin ang aming karapatan at pananampalataya. Paglalaban namin ang kalooban ng Panginoon Diyos, maging buhay man ang kapalit. Hanggang kailan kayo magtitiis? Hindi kami pababayaan ng Panginoon Diyos. Sa Kanya namin ipinababahala ang lahat. Siya ang gagawa ng paraan para sa amin. Mga kapatid, bumaba na po ang desisyon ng korte at pinanigan tayo. Pinawalang bisa ang kagustuhan ng mga unionista na kayo manatiling kasapi sa unyon at kayo ay tanggalin sa trabaho. Subalit hindi pa tayo dapat magdiwang, mga kapatid, sapagkat may isa pang kaso na diringgin at kailangan maipanalo natin yon. Nasa panig tayo ng tama. Higit sa lahat, nasa panig natin ang ating Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Nangako rin ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eranio G. Manalo, na tutulungan nila tayo at hindi nila tayo pababayaan ipagkakaloob ang ating mga pangangailangan. Itinatagubilin din ng kapatid na Eranio Manalo na pumanatag kayo sa pagtatrabaho doon sa pagawaan na inyong pinapasukan. Gumawa kayo ng buong kasipagan
at buong katapatan. Delphin, bakit ganun? Parang pumapabor pa sa kanila ang batas. Maliwanag naman ang tuntunin ng patakaran ng Union na kinakatigan ng CIR na kapag wala ka sa Union, wala kang karapatang magtrabaho. Di ba? Tama. Paalisin natin ang mga iglesia niya sa trabaho nila. Dapat! Magwewelga tayo! 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 Mga kapatid, ano po ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo sa sino mang taong naghahangad na siya'y maligtas? Ganito ang pahayag ng Panginoong Hesus sa 1 Gs 9. Maya pa tayo. Ganito ang sabi sa atin: ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Hoy! Evelyn! Kasama mo na naman yung lalaki na yun! Umuwi ka na! Ilang beses kayo naman sinasabi! Evelyn! Itawan mo ako! Itawan mo ako! Evelyn! Evelyn! Layas mga iglesia! Dumayas! Dumayas! Sige kayo mga! Lumayas ka! Huwag sa iglesia ng Cristo! Lumayas ka! Huwag sa iglesia ng Cristo! Lumayas ka dito! Cristo! Lumayas ka! Huwag sa iglesia ng Cristo! Lumayas ka! Lumayas ka! Huwag yung kapalaga makapasok sa sila! Marami na yan! Lumayas kayo dito! Lumayas kayo dito! Lumayas kayo! Lumayas kayo! Magsilayas kayo! Hindi kami papayag! Mga iglesia, huwag niyo pasakin! Tara na! Paano na tayo sasamba, ate? Ede, galakad tayo. Tara po. Kain na kayo, kain na. Wala na tayong pinagkaiba sa mga iglesia ni Cristo. Wala na rin tayong makain eh. Hintay ka lang. Konting tiis na lang. Ano ba't mapapaalis din natin yung mga yan sa trabaho? Tiis? Kailan pa? Wala na rin naman nangyayari sa pag-uwelga nyo eh. Tagaya mo ba ako? Delphin, hinahanap mo daw ako. Oh, saan ka ba nagpupunta, Obet? Ha? Kung isang araw ka pa wala! Rolando! Saan kayo pupunta? Ha? Saan kayo pupunta? Paraanin mo kami, Delphin. Sasamba kami ng pamilya ko. Saan ba kayo? Ha? Isimba? Wag na! Pati ba naman tungkulin namin sa Diyos? Gusto mo pa rin panghimasukan at pigilan? Paano ka sasamba? Wala kang trabaho eh. Wala kang pera. Paano ka naisimba? Ha?
Ano ibibigay mo sa ministro nyo? Ano ihabuloy mo? Ha? Kasama. Sasamba daw. Kaya namin magtiis. Kunin man o mawala man ang lahat sa amin. Pero itong karapatan naming sumamba sa Diyos, hindi kami papayag na mawala. Kaya hindi nyo kami kayang pigilang sumamba. Ano ka nga sisimba? Ha? Kung wala ka ng buhay. Ha? Sa palagay mo ba, Delphine, papayag ang Diyos na galawin mo buhay namin? Buhay ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. At hindi lingid sa Kanya ang pinagdaraan ng pagtitiis at paghihirap ng Kanyang mga anak. Kaya niya kaming iligtas ngayon din. Narito ang tulong sa atin ng pamamahala! Pagdamutan nyo itong konting pagkain, pagsaluhan natin. Maraming salamat, Feli. Maraming salamat, Peli. Napakalaking tulong nito sa pamilya namin. Lalo na sa sitwasyon natin ngayon dito sa asyenda. Salamat. Pakisabi kay Rolando, ha? Maraming salamat. Eh bakit imbis na maghirap yung mga iglesyang yan, parang lalo pa silang nagkakaroon? Problema kasi sa inyo, puro kayo welga. Hindi nyo malang inisip ko anong mga kakainin ng mga anak nyo, tapos magagalit kayo, wala kayong dadat ng pagkain. Eh kung nagtatrabaho kaya kayo, mas mainam. Naman man lang inintindi ko anong ginagawa dito sa bahay. Katumulong. Tumigil ka nga sa kaabunganga mo. Ingay mo. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Mahaba pong pila sa igiba. O, pasok na sa loob. Ito pa yung anak mo, Miss Sylvie. Mais ka? Wala pala kayo eh. Pawelga-welga pa kayo. Mas masarap pa yung kinakain nila sa atin ngayon. Paano? Mga inutil kasi kayo eh. Ano? Anong inutin? Tumigil ka na ha? Sumusobra ka na! Busy. Sumusobra? Ako pa yung sumusobra? Bakit? Nasaan yung sinabi mong palalayasin mo sila sa trabaho? Nasaan yung mga pananakot nyo? Yung mga panggigipit nyo sa kanila? Nasaan? Wala. Nasaan? Ano nangyari? Wala. Mas may kinakain pa sila kaysa sa atin ngayon. Iwan ko sa'yo! O, saan ka na naman pupunta? Doon ka na naman sa union mo. Mas mahal mo pa yun kaysa sa pamilya mo. Sa mga pag-uusig na nararanasan ng iyong mga anak, ikaw ang tumutulong sa amin. Buo ang aming pag-asa. Sinasagot mo ang aming mga pagdaig, ang aming mga pagpapanata. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, dakila naming tagapagligtas. Amen. Kapatid na RD, palubhan na po ng paluba ang sitwasyon ng mga kapatid po natin sa Hacienda Luisita habang hinihintay po nila ang desisyon ng korte. Patuloy din po sila sa paninindigan, bagamat ang mga pagsamba o pagtitipon ay ginugulo at hinahadlangan at pinagbabantaan pa mga kapatid. Kung gayon, kung patuloy na ginigipit at kung patuloy na sinisikil ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoong Diyos, ay mas mainam na maihanap sila ng isang dako kung saan makapaninirahan sila at makapamumuhay ng payapa at malayang makapagsagawa ng pagsamba.
Tawag ko mga anak, tara. Mahal, mga anak, ito na ang araw ng ating pag-alis. Marami man tayong mga pagsubok pa. Lagi niyong tatandaan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Tay, Nay, kita na lang po tayo doon. Sige. Ayun na, mga anak. Sige na, mauna na kayo. Dito na ako. Mga kapatid, ang bayang banal ang tunay nating tahanan. Ang lupang pangako ay nihahanda ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, bago tayo makarating doon, kailangan nating maitaguyod ang ating mga paglilingkod sa Panginoon Diyos sa kabila ng mga pagsubok na ating masasagupa. Sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos, pagkatapos ng matitinding pag-uusig, panggigipit, mga kalungkutan at mga kapighatian, payapa na nating maitataguyod ang ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Doon, sa dakong inilaan ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eranio G. Manalo. Tutungo tayo doon at loobin nawa ng Ama na sa dakong yaon, doon na rin tayo sasalubok sa ating Panginoong Hesukristo para manahin ang tunay nating tahanan na pangako ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, tara na po!
Ako